Kabanata 3261. Agad na nakulong si James sa special cage na nabuo ng Heaven's Adjudicator's Sword Lights. Naramdaman niya ang matinding pressure na dumudurog sa kanya at nakaramdam ng matinding sakit mula sa pag-atake. Ang kanyang katawan ay patuloy na pinipiga ng napakalaking presyon. Sa sandaling iyon, higit sa 100 ng Heaven's Adjudicators ang nagpakita sa kanya. Pahinga, itinulak ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. At hindi mabilang na sword energies ang bumaril sa paligid niya. Nabasag ang special cage na nabuo ng sword lights. Sa oras na nakalaya si James mula sa special cage, mahigit 100 ng Heaven's Adjudicators ang sumugod sa kanya. Mahigit 100 ng sword lights ang sumambulat mula sa kanilang mga sandata at bumagsak sa kanyang katawan. Nagtamo muli ang kanyang katawan ng mas maraming dugong sugat. Bumulwak ang dugo mula sa mga hiwa. Ang dugo ni James ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang ancestral god at naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang isang patak ng dugo ay sapat na upang pukawin ang kalawakan at kahit nasirain ang isang planeta. Nagtamo na si James ng hindi mabilang na mga pinsala, at ni isang bahagi ng kanyang katawan ay hindi nasaktan. Haha! Humagalpak ng tawa ang sugatang si James. Sa sandaling iyon, ang kanyang yin at yang path seals ay lumabas sa kanyang katawan. Isang nakakapasong araw ang lumitaw at nagpapaliwanag sa kanilang madilim na paligid. Sa tabi nito ay isang nakakasilaw na maliwanag na buwan. Ang yin at yang path seals ay pinagsama upang bumuo ng isang bagong kapangyarihan. Nagsimulang masira ang espasyo sa paligid niya, at nagkaroon ng mga bitak sa kanilang paligid. Tinangka ng Heaven's Adjudicators na umiwas ngunit napakabagal. Marami sa kanila ang nahulog sa space rift. At ang nakakatakot na puwersa sa loob nito ay sumira sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga katawan ay agad na nagkawatak-watek at nagkalat sa batas ng langit. Ang mga tipak ay lumutang sa malayo at nagreporma sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ng pagkabuhay muli, ang kanilang lakas ay medyo nababawasan. Ginamit ni James ang lahat ng kanyang makakaya laban sa mga tagahatol ng langit. Sa di kalayuan ay nasalikop din si Winnie sa matinding laban. Kahit na siya ay isang ancestral god. Ang Heaven's Adjudicators ay quasi-ancestral gods. At walang malaking pagkakaiba sa lakas. Nakipaglaban siya ng mag-isa sa ilang Heaven's Adjudicators at pinalayas sila gamit ang kanyang Scythe of Judgment. Nov.la, book gayunpaman. Ang kanyang mga kalaban ay desperadong lumaban at nagawang bahagyang sugatan siya. Sa kabilang banda, naabutan si Melinda sa isang mapanganib na sitwasyon. Siya ay laban sa 3 Heaven's Adjudicators at agad na na-overwhelm. Napasulyap si James kay Melinda at napansin niyang dinagsa siya ng mga kalaban. Siya ay nakakulong sa hangin. At kalahati ng kanyang katawan ay naputol. Mabilis siyang umilo sa harapan ni Melinda. Nang makita si James, ang Heaven's Adjudicators na nakikipaglaban kay Melinda ay mabilis na napaatras. Naputol ang kalahati ng katawan ni Melinda at inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para piliting idugtong muli ang kanyang katawan. Sa kabila ng pangangasiwa upang muling sumanib sa kanyang katawan. Isang malalim na kalooban ang naiwan mula sa mga naunang pag-atake. Parehong nakulong sina James at Winnie sa matinding labanan. Kahit na pareho silang ancestral gods. Ang Heaven's Adjudicators ay quasi-ancestral gods at may hawak na Scythes of Judgment. Hindi naman sila mas mahina kaysa kina James at Winnie. Pagkatapos ng laban, parami ng parami ang Heaven's Adjudicators ang natanggal. Gayunpaman, sina James at Winnie ay nagtamo rin ng mga pinsala, at ang kanilang mga kondisyon ay unti-unting lumala. Ang mga kapangyarihan ng tao ay nanunood mula sa malayo. Kabilang sa kanila ang ilang 9th Heaven Grand Emperors na hindi makalahok sa labanan.
Pinagmasdan nila kung paano lumalala ang mga pinsala ni James. At kung paano nagkalat ang kanyang katawan ng mga hiwa kung saan-saan. Nalantad ang kanyang mga buto. At inukit sa, alam ni Zandros na hindi na magtamo ng karagdagang pinsala si James. Nakatayo lamang si James sa pamamagitan ng matinding paghahangad at lakas ng Ancestral God Rank Elixir. Kapag nawala na ang epekto ng Ancestral God Rank Elixir, hindi na makakayanan ni James ang kanyang sariling cultivation rank dahil sila ay mga pinsala mula sa kapangyarihan ng Heavenly Path. Nagsalita si Zandros sa medyo nabulunan na boses. Si James ay bayani ng sangkatauhan at ang kanyang sakripisyo ay dapat alalahanin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ginamit ang isang hindi pangkaraniwang landas. Ang labanan ay agad na inaasahang sa buong universo para panuurin ng bawat tao. Ang tanawin ng larangan ng digmaan ay agad na lumitaw sa itaas ng Earth. Sa projection, makikita ang isang magulong lalaki na may mga dagwang sugat at nakalabas na buto sa buong katawan. Siya ay basang-basa sa dugo. At ang tanawin ay hindi kapani-paniwalang kakilakilabot. Ano ito? Ang biglaang pagpapakita ng pinangyarihan ng labanan ay nagulat sa mga tao. Si James K. Danyan. Ito na ba ang ikaapat na kalamidad ng daigdig? Ang pang-apat na kalamidad ng sangkatauhan ay nangyayari na. Si James ay nakikibahagi sa isang matinding pakikipaglaban sa mga adjudicators ng langit sa outer space. Maraming tao ang nalungkot nang makita ang hitsura ni James. Hindi napigilan ng ilan sa mga kaibigan ni James sa Bane City ang kanilang mga luha nang makita siya. Malubhang nasugatan ang kanyang katawan. At walang bahid ng laman sa kanyang katawan. Nalantad ang kanyang mga buto at puno rin ng mga hiwa. Maraming tao ang umiyak nang makita siya. Naghiyawan ang ilang tao bilang pampatibay loob. Tumayo ka, James. Ang eksena ng labanan ay naibroadcast sa buong universo para makita ng lahat ng tao. Book maging ang ibang mga nilalang sa buong universo ay maaaring masaksihan ang labanan. Samantala, si James ay desperado pa ring lumalaban sa larangan ng digmaan. Ang kanyang lakas ay halos maubos. At ang epekto ng Ancestral God Rank Elixir ay unti-unting nawawala. Isang buwan na ang nakalipas mula nang sumiklab ang labanan. Sa una, mayroong higit sa 100 tagahatol ng langit. Pagkatapos ng isang buwan ng matinding labanan, wala pang 10 Heavens Adjudicators ang nanatili. Ang lakas ni James ay hamina ng husto. Nang tawagin niya si Winnie ay umagos ang dugo sa bibig niya. Swoosh! Isang sword light ang bumungad kay James. Agad na binuhat ni Winnie si James at naglaho. Umiwas sa atake. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa ibang lugar. Napatingin si James sa malayo. Mayroon pa ring 8 Heavens Adjudicators na nakatayo sa larangan ng digmaan. Lahat sila ay dati nang pinatay ngunit nabuhay muli. Kaya, ang kanilang lakas ay nabawasan ng malaki. At hindi na sila kasing lakas ng isang quasi-ancestral god. Gayunpaman, ang isang ordinaryong 9th Heaven Grand Emperor ay mas mahina pa rin kaysa sa kanila. Nang makitang 8 na lang silang natitira, tumigas muli si James. Lumakas ang kanyang fighting spirit. At hinawakan niya ng mahigpit ang Crep Myrtle Divine Sword gamit ang kanyang dagwang mga kamay. Winnie, unti-unting nababawasan ang lakas ko. Lumingon sa kanya si James. Ang mga epekto ng Ancestral God Rank Elixir ay tatagal lamang ng higit sa 3 araw. Wala na akong maraming oras. Kaya kailangan ko silang patayin bago mawala ang mga epekto. Tumingin siya kay Winnie at naramdaman niyang nagkaroon din ito ng mabibigat na sugat. Kahit ang isang ancestral god ay hindi mabilis na nakarecover mula sa isang pinsalang dulot ng kapangyarihan ng Heavenly Path. Kung ang isa ay pabaya, ang gayong mga pinsala ay maaaring nakamamatay. Nasugatan ka na.
Umalis ka at ipaubaya mo sa akin ang iba. Mariing sagot ni Winnie. Lalaban ako sa tabi mo. Dad, sabi ni James. Hindi, makinig ka sa akin. Winnie, pagkatapos ng kalamidad na ito, pansamantalang makakatagpo ng kapayapaan ang sangkatauhan. Marami pa ring ibang lahi sa universo. Ang sangkatauhan ay lubhang nagdusa pagkatapos ng mga kalamidad na ito. At ako ay nag-aalala na ang mga malalakas na nilalang mula sa buong universo ay haantong sa pag-target sa kanila. Kailangan mong makaligtas sa labanang ito. Protektahan ang iyong ina, kapatid na babae, at kapatid na lalaki ayon sa pagpapasya ng landas sa langit. Pagkatapos magsalita, pinalayo ni James si Winnie. Lumutang si Winnie sa labas ng battlefield at tumingin kay James. Ang kanyang likod ay madulas na may dugo, at ang kanyang mga laman ay halos hindi kumapit sa kanyang mga buto. Nakakila-kilabot din na nabasag. Hinawakan ni James ang Crepe Myrtle Divine Sword at inayos ang sarili. Ang kanyang pasya na makita ito hanggang sa wakas ay lumakas. Bagamat humihina ang kanyang lakas, ang mga katawan ng Heaven's Adjudicators ay nawasak minsan at sila ay nanghina. Ang Infinity Steles ay umikot sa kanyang katawan. At ang Elemental Wheel ay nagpasada sa itaas ng kanyang ulo. Itinutok ni James ang kanyang Crepe Myrtle Divine Sword pasulong. At ang malakas na sword energy ay sumabog. Ibok ang nakakatakot na pag-atake ay sumaire sa espasyong nadaanan nito. Nagkatinginan ang 8 Heavens Adjudicator sa di kalayuan. Ang epekto ng Ancestral God Rank Elixir ay unti-unting humihina. Mawawala na siya ng lakas sa loob ng ilang araw. Iwasang makipag-away sa kanya ng direkta hanggat maaari. Sige, palihim na gumawa ng plano ang mga tagahatol ng langit. Mamatay. Itinaas ni James ang kumikinang na purple na Crepe Myrtle Divine Sword. Ang lilang liwanag ay sumilay mula sa espada at pumailan lang sa kalangitan na parang isang higanteng dragon. May natitira pang 3 kalaban. Nararamdaman nila ang mabilis na pagbaba ng kapangyarihan ni James at alam nilang aabutin ng wala pang isang araw para mawala ang kanyang lakas sa quasi-ancestral god rank. Pinigilan nilang 3 na salakayin si James at umatras. Hanggat namatay si James. Ang natitirang 3 sa kanila ay sapat na upang lipulin ang natitirang mga tao sa buong universo. Lumutang si James sa kalawakan. Napuno siya ng dugo na tumulo sa kalawakan. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay maaaring sirain ang espasyo sa paligid niya. Ang kanyang lakas ay mabilis na lumiliit. At siya ay kumakain ng mas malaking halaga ng enerhiya. Sa kanyang lakas na naubos. Ang kanyang soul power ay hamina din ng husto. Bilang resulta ng mga kaganapan sa madilim na mundo. Ang kanyang kaluluwa ay pinagsama sa kanyang katawan. Ngayon na ang kanyang pisikal na katawan ay natatakpan ng mga sugat. Ang kanyang soul power ay hamina din sa proporsyon. Dagdag pa, nahihirapan siyang manatiling gising. Hindi ako pwedeng mahulog dito. Kailangan ko silang patayin. Kailangan kong lipulin ang huling 3 Heavens Adjudicators. Dumagundong si James. At umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa kalawakan. Gayunpaman, nawawalan siya ng dugo. Sa bawat patak ng dugo na nawala sa kanya, ang kanyang lakas ay bababa ng naaayon. Gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ngunit hindi niya kayang makipagsabayan. Lumulutang ang kanyang katawan sa kalawakan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. Bagamat nawalan na siya ng malay, nakatayo pa rin ang kanyang katawan ng tuwid dahil nakaukit sa kanyang mga buto ang kagustuhang lumaban. Haha, nasa limitasyon niya si James. Nang makita ang takot na kalagayan ni James, ang 3 Heavens Adjudicators ay nagsaya sa kanilang sarili. Nakalimutan mo na ako. Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Lumapit si Winnie, bitbit ang kanyang Scythe of Judgment at tumingin kay James. Sa sandaling iyon,
Bumalik na sa kanyang katawan ang Infinity Stellace at Elemental Wheels matapos siyang himatayin. Tumayo si Winnie sa harapan ni James at naramdaman ang kalagayan ni James. Sa sobrang takot niya, hindi niya maramdaman ang anumang sigla sa loob ng katawan ni James. Patay na siya. Napabuntong hininga si Winnie sa hindi makapaniwala. Ang mga bagay ay hindi dapat magtapos sa ganitong paraan. Hindi dapat mamatay si James. Kung gagawin niya, babagsak ang mga patakaran ng Heavenly Path at ang buong universo at ang tela ng panahon ay maaalis. Ang lahat sa paligid nila ngayon ay hindi na umiral. Gayunpaman, tila normal pa rin ang mga bagay. Ano ang nangyayari? Naguguluhan si Winnie. Mabigat na pinsala ang natamo mo. Winnie, mamamatay ka kung patuloy kang lalaban. Sabay-sabay na ipinatawag ng lahat ang kanilang mga armas. Nanguna si Winnie at kinasuhan ang isa sa Heaven's Adjudicators gamit ang kanyang Side of Judgment. Sinugod ni Melinda ang isa pang Heaven's Adjudicator. Samantala, ang iba pang kapangyarihan ng tao ay nagkaisa upang labanan ang huling tagapaghatol ng langit. Ang pinakamalalim na bahagi ng sansinukob ay muling nasangkot sa isang matinding pakikibaka para sa kapalaran ng sangkatauhan. Si Winnie ay lumaban dati at nasa malubhang kalagayan na. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang kalaban upang labanan, siya ay struggling upang talunin siya. Natagpuan din ni Melinda ang kanyang sarili sa isang mahirap na lugar. Siya ay nasugatan din sa mga nakaraang labanan at nasa parehong ranggo ng kultibasyon ng kanyang kalaban. Kaya naman, hindi niya nagawang ibahin ang tubig sa kanyang pabor. Natagpuan din ng mga kapangyarihan ng tao ang mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanila. Bagamat dalawang Ninth Heaven Grand Emperors ang nakikilahok sa labanan, ang iba ay medyo mahina pa rin at mas mahina kaysa sa Heaven's Adjudicator. Ang ilan sa mga Grand Emperors ay agad na pinatay sa isang galaw lamang mula sa Heaven's Adjudicator. Tanging ang 7th o 8th Heaven Grand Emperors lamang ang nakayanan ang mga pag-atake. Nagpapatuloy ang labanan sa mahabang panahon. Sa huli, kinailangan ni Winnie na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para patayin ang Heaven's Adjudicator. Matapos patayin ang kanyang kalaban, siya ay ganap na ginugol. Hindi na siya nakalaban pa at kinailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon. Dahil sa pagod, tumingin siya sa larangan ng digmaan. Halos mawalan na rin ng lakas si Melinda. Buti na lang at pagod din ang kalaban niya. Sa daan-daang taong magsasaka na sumali sa laban, iilan lamang ang nakatayo. Nang makita ito, hinawakan ni Winnie ang kanyang Side of Judgment, at nahati ito sa mga shards ng Law of Heaven. Lumipad palabas ang mga shards na ito at inatake ang natitirang dalawang Heaven's Adjudicators. Agad silang pinatay, matapos panasan ni Winnie ang natitirang Heaven's Adjudicator. Tahimik na nawala ang kanyang katawan. Sa kaibuturan ng sansinukob, sa wakas ay natapos na ang labanan. Ang nakapalibot na espasyo ay ganap na nawasak. Iilan lamang sa daang kapangyarihan ng tao ang natitira. Sina Xandros, Sylvester, at Helvius ay kabilang sa mga nakaligtas. Gayunpaman, lahat sila ay malubhang nasugatan. Ang natitirang mga tao ay lumapit sa katawan ni James na may kapangyarihan. Patay na si James, at walang buhay na lumutang ang kanyang katawan. Nang makita ang kamay ni James na mahigpit na nakapulupot sa Crepe Myrtle Divine Sword, natahimik ang mga nakaligtas. Kinaladkad ni Melinda ang sugatang katawan at tinignan ang bangkay ni James. Hindi niya maramdaman ang anumang bakas ng buhay sa loob niya. Mataimtim na tinitigan ang mukha niyang may bahid ng dugo. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi ni Xandros, "Huwag kang mag-alala, James. Palakihin ko ang iyong anak. Elebuk, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa sakripisyo ni Thea at kung paano siya naging ancestral god rank elixir. Gusto kong sabihin sa iyo kung kailan lumipas ang ika-4 na kalamidad.
Ngunit mukhang hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon. Ikaw at si Thea ay parehong bayani ng sangkatauhan. Hindi namin malilimutan ang iyong matapang na gawa. Namatay si James sa labanan. Nakalulungkot. Ang kanyang mga kaibigan at kakilala sa Rimstead ay hindi nakadalo sa kanyang libing. Si James ay inilibing sa pinakamalalim na bahagi ng universo. At lahat ng tao sa Wormstead ay hindi nakadalo dahil sa kanilang kawalan ng lakas. Kaya, hindi sila maaaring umalis sa Earth upang maglakbay sa kalawakan. Sa kabila nito, inayos ni Quincy ang isang memorial na ilalagay sa likod bahay ng Imperial Palace ng Rimstead. Ang isa ay itinayo bilang alaala kay James. At ang isa naman kay Thea. Samantala, tahimik na nakatayo ang isang libingan sa pinakamalalim na bahagi ng Sansinukob. Nakaalis na si Xandros at ang iba pang human powerhouses. Ang lugar ay muling naging napakatahimik. Ang resulta ng labanan ay nag-iwan sa kalawakan na puno ng mga puwang sa kalawakan at naging delikado ang lupain. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maabot ang lugar maliban kung sila ay mga powerhouse sa Grand Emperor rank. Sa sandaling iyon, isang nag-iisang figure ang lumitaw sa harap ng libingan. Isa itong babaeng may mahabang itim na buhok na nakasuot ng itim na damit. Tumingin siya sa puntod. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Unti-unting tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Tatay, lumuhod si Zaint sa lupa at humikbi ng nakakadurog. Si Zaint ay isang kababalaghan at malapit ng maging isang Grand Emperor. Gayunpaman, hindi siya maaaring lumahok sa labanan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nakatingin lamang siya ng walang magawa mula sa Earth. At nakarating lamang sa larangan ng digmaan pagkatapos nito. Tatay, malungkot na umiyak si Zaint at bumulong-bulong sa isang sekal na boses. Ngayong wala ka na, sino ang mag-aalaga kay nanay? Tumayo siya at naglakad palapit. Marahan niyang hinaplos ang lapida. At naalala ang mga panahong kasama niya si James. Matagal na lumuhad si Zaint sa libingan bago tuluyang bumalik sa Rimstead. Gusto niyang hanapin ang kanyang ina ngunit nalaman niya na ang kanyang ina ay nagbagong anyo sa Ancestral God Rank Elixir. Isinakripisyo ang kanyang sarili upang tulungan si James na iligtas ang sangkatauhan. Walang narinig na tunog sa kailaliman ng Sansinukob. Beats! Ang mga lamat sa kalawakan ay patuloy na lumaki. At malakas na enerhiya ang tumagos mula sa mga kawalan. Lumipas ang 3,000 taon sa isang kisap mata. Maraming makapangyarihang magsasaka ng tao ang madalas na pumunta sa libingan ni James sa unang 1,000 taon pagkatapos ng dakilang labanan. No, Vele, Book gayunpaman. Hindi ito nababagabag sa susunod na 2,000 taon. Out of the blue, may natapakan ang matagal ng nakalimutang lugar. Isa itong babaeng maladyosa na nakasuot ng puting damit. Ang babaeng iyon ay walang iba. Kundi si Sophie na matagal nang nakipaghiwalay kay James. Nakita niya ang labanan na inaasahan sa buong universo 3,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, siya ay nakulong sa loob ng isang pormasayon sa isang mapanganib na lokasyon. Hindi siya nakaalis at kamakailan lamang ay nakatakas siya. Sa sandaling makatakas siya, nagmamadali siyang pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng universo. Umupo si Sophie sa harap ng puntod ni James. Hindi siya umiyak o nagpahayag ng anumang kalungkutan. James! Sumandal siya sa lapida at mahinang sinabi. Hindi ko inaasahan na kakainin mo ang Ancestral God Rank Elixir at lalaban sa Heaven's Adjudicators. Na isinakripisyo ang iyong buhay para iligtas ang sangkatauhan. Bakit kailangang ikaw? Bagamat 3,000 taon na ang lumipas. Hindi pa rin matanggap ni Sophie ang pagkamatay ni James. Matagal nang binantayan ni Sophie si James. At ang kanyang kapalaran ay lubos na konektado sa kanya. Inaasahan niyang maabot ni James ang tugatog ng paglilinang at hindi niya inaasahan na aalis si James ng biglaan.
Huff! Umalangaw-ngaw sa mabituing espasyo ang walang magawang buntong hininga ni Sophie. Matapos magtagal sa paligid ng kanyang lapida, tuluyang umalis si Sophie dahil sa hindi matatag na espasyo. Ang espasyo sa pinakamalalim na bahagi ng universo ay nabasag. At maraming lamat ang nabuo mula sa epikong labanan. Ilang daang taon pagkatapos ng pagbisita ni Sophie, ang libingan ni James ay sinipsip sa isang magulong daloy sa kalawakan at nawala mula sa pinakamalalim na bahagi ng universo. Ang oras ay patuloy na lumipas. At isa pang 3,000 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Isinakripisyo ni Thea ang sarili para mabuo ang huling bahagi ng Ancestral God Rank Elixir. Inubos ni James ang Ancestral God Rank Elixir at nakipaglaban sa Heaven's Adjudicator. Sa huli, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kapayapaan ng sangkatauhan. Makalipas ang ilang libong taon, unti-unting yumabong muli ang lupa. Gayunpaman, ang probidensya ng ika-4 na kalamidad ay hindi kailanman lumitaw. At ang selyo ng lupa ay hindi kailanman tinanggal. Alam ni Zandros na ang selyo sa Earth ay kailangang alisin upang dalhin sila sa isang maliwanag at maunlad na panahon. Noon lamang maaabot ng kanilang mga kahanga-hanga ang mas mataas na taas at makakamit ng higit pa. Sa isang partikular na lugar sa 3,000 mundo, umalangaw-ngaw sa buong bangin ang isang pasaway na boses. Jacopo, maya-maya, may lumabas na babae. Walang kahirap-hirap niyang pinitik ang kanyang pulso. At isang malakas na puwersa ang lumitaw. Na winasak ang bundok sa kanyang harapan. Tumambad agad ang isang lalaking nagtatago sa likod ng bundok. Mukhang nasa 20s na ang lalaki at nakasuot ng puting roba. Medyo gwapo siya at kamukha ni James. Anong problema, Zane? Humarap si Jacopo sa magandang babae na may di kontentong ekspresyon. Inilagay ni Zane ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tinanong siya. Ninakaw mo ba ang mga espiritual na bunga na itinanim ko sa bakuran? Walang pakialam na sagot ni Jacopo. Ito ay 2 espiritual na bunga lamang. Ano ang malaking bagay? Marami sila ni Uncle Zandros. Hindi ako mananatili dito at makikipagtalo sa iyo. Matagal na akong hindi nakakapunta sa Rimstead. Hahanapin ko si Uncle Henry at sasabihin niya sa akin ang tungkol sa maalamat na pagsasamantala ni tatay. Pagkatapos magsalita, nawala si Jacopo sa isang iglap. Si Zane ay nasa kanyang talino sa pakikitungo sa kanyang nakababatang kapatid. Bagamat si Jacopo ay isang likas na kababalaghan at may malaking potensyal. Siya ay hindi kapani-paniwalang malikot, oval, ibok na sina Zandros, Sylvester, at ang iba pang kapangyarihan ng tao ay labis na naghangad sa kanya. At siya ay naging isang manggugulo. Nagdulot siya ng kalituhan sa buong 3,000 mundo. 10,000 taon na ang lumipas mula noong magiting na sakripisyo ni James. Maraming mga bagong kababalaghan ang lumitaw sa Earth sa nakalipas na 10,000 taon. Lahat sila ay naghihintay para sa probidensya ng ika-4 na kalamidad na lumitaw. Gayunpaman, hindi ito nagpakita kahit na pagkatapos ng lahat ng oras na iyon. Lumipas ang isa pang 30,000 taon sa isang kisap mata. 40,000 taon na ang lumipas mula nang mamatay si James. Biglang, nagkaroon ng mga abnormal na pagbabago sa paligid ng Mount Bain. Nahudyat ng paglitaw ng Providence ng Fourth Calamity. Ang kalaliman ng universo ay nawasak sa panahon ng labanan at napuno ng mga lamat sa kalawakan. Puno ito ng mga bitak na naglalaman ng mga tipak ng batas ng langit. Na bumubuo ng magulong daloy sa kalawakan. Pagkatapos ng labanan, inilibing si James sa pinakamalalim na bahagi ng universo. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang libingan ay tinangay ng spatial turbulences. Maraming matinding labanan ang naganap sa buong universo noong nakaraan.
At maraming magulong espasyo ang umiral. Ang mga magulong espasyong ito ay naglalaman ng nakatatakot na kapangyarihan. At maging ang isang Grand Emperor ay malalagay sa matinding panganib kung sila ay hindi sinasadyang mahuli sa mga spatial na kaguluhan na ito. Sa kabutihang palad, ang libingan ni James ay ginawa gamit ang mga hindi pangkaraniwang materyales at hindi maaaring sirain ng kaguluhan sa kalawakan. Ang pisikal na katawan ni James ay nakahiga sa loob ng libingan habang dinadala ng spatial turbulence ang kanyang puntod sa iba't ibang bahagi ng universo. Hindi mabilang na mga taon ang lumipas habang ang kanyang libingan ay lumipad sa kalawakan. Ang laman ni James ay nagsimulang mabulok at mahulog sa kanyang mga buto, na natatakpan ng maraming malagim na hiwa. Pagkaraan ng maraming taon, muling tumubo ang kanyang laman sa paligid ng kanyang mga buto. Ang kanyang katawan ay binago ng demonic lotus at maaaring muling buuin ng may sapat na oras. Tungkol naman sa kaluluwa ni James, pinagsama na niya ito sa kanyang laman at buto sa Dark World. Bagamat walang gaanong laman ang natira sa kanyang bangkay, buo pa rin ang kanyang mga buto. Kaya, ang kanyang kaluluwa ay nakaligtas sa labanan. Bukod dito, naubos na niya ang Elixir of Nine Deaths dati. Ang Elixir of Nine Deaths ay nilikha noong Primeval Age. Ito ay nagkaroon ng kamangha-manghang mga epekto, kaya't ang isang tulad ni Emperor Jabari ay may mataas na pagpapahalaga. Ang kapangyarihan ng Elixir of Nine Deaths ay nanatili sa loob ng kanyang mga buto, habang ang kanyang laman at dugo ay muling nabuo. Ang Elixir of Nine Deaths ay nag-activate at nagsimulang umalelay sa katawan ni James. Lumipas ang mahabang taon, at unti-unting nabago ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi na muling nagkamalay si James. Bagamat gumaling na ang kanyang katawan, mahirap ayusin ang pinsalang dulot ng mga buto ni James. Ang kanyang kaluluwa ay napinsala dahil ito ay naninirahan sa loob ng kanyang mga buto. Ibok pagkatapos na mabago ang kanyang pisikal na katawan. Ang natitirang kaluluwa sa kanyang mga buto ay unti-unting nasisipsip sa kanyang laman. Sa isang lugar sa loob ng universo, lumitaw ang isang libingan kasama ng spatial turbulence. Dumating ito sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Itim ito at konektado sa Dark World. Ang libingan ni James ay unti-unting naanod sa paligid ng madilim na mundo. Lumipas muli ang maraming taon. Biglang natauhan si James. Siya ay natutulog sa loob ng maraming taon at nanghihina sa paggising. Hindi niya agad maalala kung sino siya at hindi niya alam kung saan siya nakarating. Mahigit 10 taon niyang tinitigan ang takip ng kabaong. Makalipas ang 10 taon, sa wakas ay naalala ni James ang lahat. Ang pangalan ko ay James Caden. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong bumangon at lumaban. Bago ang kanyang kamatayan, ang kanyang huling hangarin ay lumaban hanggang wakas. Ngayong nagkamalay na siya, likas niyang gustong ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sinubukan niyang bumangon ngunit nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mga buto sa paggalaw. Maraming tanong si James, ngunit walang sumagot sa kanila. 1/3. Gusto niyang itulak ang takip ng kabaong para makaalis sa libingan. Gayunpaman, naramdaman niya ang hindi matiis na sakit sa kahit na kaunting paggalaw. Ang kanyang katawan ay nasugatan sa kapangyarihan ng Heavenly Path. Bagamat kaya niyang muling buuin ang kanyang laman at dugo, nanatili pa rin ang mga sugat sa kanyang mga buto. Namuo ang butil ng pawis sa noo ni James. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Walang galaw na nahiga si James sa kabaong. Siya ay nasa matinding sakit at tuluyang nahimatay. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unti na siyang nagkamalay. Nang magising siya, nalaman niyang mas matatagalan pa ang sakit sa kabila ng mga sugat pa rin sa kanyang katawan. Gustong itulak ni James ang takip ng kabaong. Gayunpaman,
Si Xandros ay partikular na gumamit ng isang porma sayon sa paligid ng libingan upang maiwasan ito mula sa kaagnasan. Ang porma sayon na itinakda ni Xandros ay humadlang sa libingan mula sa kaagnasan sa buong mahabang taon. Sa madilim na mundo, si James ay hindi makapagbigay ng maraming lakas o makalaya sa kanyang sarili mula sa libingan. Hindi maramdaman ni James ang anumang lakas sa kanyang katawan sa kabila ng kanyang katawan ay ganap na muling nabuo. Mabuti na lang at nasabi niyang unti-unting bumabawi ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano katagal bago maabot muli ng kanyang lakas ang divine rank. Nakahiga sa loob ng kabaong. Nagsimulang magtaka si James kung gaano nakatagal ang lumipas. Nais niyang malaman kung ang natitirang mga tagahatol ng langit ay pinatay at kung ano ang nangyari sa sangkatauhan. Walang nagawa si James kundi humiga sa loob ng kabaong. Nang magsawa siya, nagsimula siyang mag-practice ng dark power. Pagkatapos, pinag-aralan niya ang madilim na kasulatan at sinubukang linangin ang madilim na ausia na hindi niya nabuo sa nakaraan. Sinimulang ay absorb ni James ang dark power sa paligid niya. Ang madilim na kapangyarihan ay tumagos sa kanyang libingan at natipon sa katawan ni James. Natuklasan ni James na ang dark power sa loob ng dark world ay kabaligtaran ng kapangyarihan ng heavenly path. Nang pumasok ang dark power sa kanyang katawan, ang sakit na dulot ng mga pinsala mula sa heavenly path ay lubos na naibsan. Nagsimula na ring gumaling ang mga sugat niya sa katawan. Paano ito posible? Sinubukan ni James na hanapin ang sagot ngunit nabigo siyang makaisip ng isang kapani-pani walang paliwanag. Hindi mahanap ang sagot. Inalis ni James ang pag-iisip. No, libo, pagkatapos. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng paraan ng madilim na kasulatan upang masipsip ang madilim na kapangyarihan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, nagsimula rin siyang maglinang upang bumuo ng isang madilim na ausia. Ilang beses sinubukan ni James na gawin ito ngunit palaging nabigo. Bagamat kayang ayusin ng dark power ang mga pinsalang dulot ng heavenly path. Ito ay napakabagal. Ang isang solong sugat ay tumagal ng maraming taon upang gumaling. Masama ang hugis ng mga buto ni James. At napakatagal ng panahon para gumaling. Sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo, isang grupo ng mga demonyo ang masayang sumayaw. At hindi mabilang na masasamang espiritu ang naglipana sa paligid na tila sila ay nabaliw. Isang makapangyarihang nilalang sa kailaliman ng madilim na mundo ang nakadama ng abnormalidad at agad na sinubukang suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya malaman ang sanhi ng kakaibang phenomenon. Ito ay kakaiba. Bakit ito nangyayari? Maayos naman ang lahat noon. Ano ang nangyayari? Naguguluhan siya sa mga kakaibang pangyayari. Naramdaman din ng heavenly path of the illuminated world ang abnormalidad. Napansin din ito ng maraming grand emperors. Naakit ng abnormalidad ang atensyon ni Radimir. At agad niyang sinimulan ang pagsisiyasat sa mga abnormal na pagbabago sa landas sa langit. Gayunpaman, ang heavenly path ay naging gulo at kahit ang isang macrocosm ancestral god tulad ni Radimir ay hindi malaman ang dahilan. Dapat siya iyon. Ang isang binata na may nakikitang katawan ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang ulap sa loob ng pinakamataas na punto ng universo. Ito ang pinakamalakas na nilalang sa universo. Ang macrocosm ancestral god ng 12th universe. Bagamat hindi niya matukoy ang sitwasyon, nagkaroon siya ng magaspang na hula na ito ay sanhi ni James ayon sa oras na lumipas. Ipinagpalagay niya na nilinang ni James ang kanyang ika-10 ausia pagkatapos ng ika-4 na kalamidad ng tao at lumampas sa limitasyon na pinahihintulutan ng landas sa langit. Na naging sanhi ng pag-ikot ng landas sa langit sa kawalan ng kontrol. Sa madilim na mundo, sa wakas ay napalaya si James mula sa kanyang libingan.
Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawala ng malay pagkatapos ng kanyang kamatayan o kung gaano katagal ang kanyang ginugol na nakulong sa loob ng libingan. Gayunpaman, natutuwa siyang sa wakas ay nakamit muli ang kalayaan. Masaya siyang sumigaw. Yes! Tuwang-tuwa siya sa kanyang paglaya. Iniunat ni James ang kanyang katawan at natagpuan na ang kanyang ranggo sa paglilinang ay hindi bumuti. Nov.la, book gayunpaman. Ang kanyang sword path Ausia ay umabot sa ikalawang yugto ng divine rank. Samantala, ang iba pa niyang Ausia ay nasa unang yugto ng divine rank. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas. Ang pakikipaglaban sa Heaven's Adjudicators ang pinakamalupit na laban niya sa buhay niya. Sa panahon ng laban, ang kanyang pisikal na lakas ay nasa Ancestral God rank. Pinaandar nito ang kapangyarihang nasa loob ng kanyang demonic lotus. Ngayong naubos na ang epekto ng Ancestral God rank elixir, ang kanyang pisikal na lakas ay maihahambing sa isang 5th Heaven Grand Emperor. Ho! Ha! Ho! Ha! Ilang suntok ang ibinato ni James sa ere. Isang malakas na puwersa ang bumalot mula sa kanyang kamao at umagos sa kalawakan. Mabilis na nagsitakbuhan ang ilang masasamang espiritu sa paligid. Ang aking pisikal na lakas ay sa wakas ay katumbas ng isang 5th Heaven Grand Emperor nang hindi umaasa sa anumang panlabas na kapangyarihan. Nasiyahan si James. Agad niyang sinuri ang kalagayan ng kanyang katawan at tiningnan ang ikasampung Ausia sa loob niya. Sa kabutihang palad, naramdaman ni James na ang dark power sa isang direksyon ay mas malakas kaysa doon sa kabilang direksyon. Kaya, gumawa siya ng magaspang na hula na ang paglabas sa illuminated world ay sa dulo kung saan mas mahina ang dark power. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inactivate niya ang dark power sa kanyang dark Ausia. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa direksyon kung saan mas mahina ang dark power. Humakbang siya pasulong at nawala sa lugar. Hindi nagtagal, hamina ang itim na ambon sa paligid ni James. At nakita niya ang liwanag sa unahan. Hindi nagtagal at lumabas si James sa dark world. Lumitaw siya sa loob ng mabituing espasyo, na mukhang napakagulo. Maraming space shift ang naruroon sa lugar. At ang marahas na enerhiya ay lumitaw mula sa kanila. Sa kabutihang palad, ang pisikal na lakas ni James ay nasa 5th Heaven ng Grand Emperor rank. At ang enerhiya sa lugar ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Pumili ng direksyon, at humakbang paalis sa magulong espasyo. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa 5th Heaven ng Grand Emperor rank. At maaari niyang mapunit ang mga sipi sa kalawakan. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang pisikal na lakas upang makagawa ng kawalan sa espasyo. Pagkatapos, lumakad siya sa kawalan at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw si James sa isang hindi pamilyar na lugar sa kalawakan. Medyo mababa ang cultivation rank ni James. At hindi niya masyadong maintindihan ang paths. Wala siyang kaalaman sa space path at hindi niya maramdaman ang direksyon ng Earth. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi ang patuloy na gumawa ng mga sipi at maglakbay sa kalawakan. Ilang beses naglakbay si James sa kalawakan. Sa wakas, narating niya ang isang tinatahanang mundo. Ang planeta ay maaaring ituring na napakalaking. Hindi sigurado si James kung anong mundo iyon. Ngunit gustong-gusto niyang makita ang iba pang mga nilalang pagkatapos na makulong sa loob ng isang kabaong sa mahabang panahon. Tumakbo siya sa kalawakan at pumasok sa planeta. Patuloy na bumababa ang katawan ni James hanggang sa lumitaw siya sa labas ng isang lungsod. Ang lungsod ay mukhang napakasinaunang at may 100 metro ang taas na mga tarangkahan na may ilang parang buhay na mga salita na nakaukit sa mga ito. Marshall City. Nang makita ang pangalan, bahagyang ngumiti si James at sinabing, "What a conceited name!
Sino ang mangangahas na pangalanan ang isang lungsod ng Marshall City? Nagkaroon ng maraming trapiko sa loob at labas ng lungsod. Sumama si James sa karamihan at pumasok sa lungsod. Masigla ang lungsod. At ang magkabilang gilid ng mga kalye ay puno ng mga tindahan na nagbebenta ng lahat ng uri ng mga bagay. Matagal nang nag-iisa si James at nasasabik siyang makita ang mataong lungsod na may hindi mabilang na buhay na nilalang. Bumulong si James. Napakasarap sa pakiramdam na mabuhay. Pumasok siya sa isang tavern. Maraming nilalang sa tavern. Sa unahan, isang matandang lalaki ang nagkukwento. Ang matanda ay isang tao. Sa pakikipaglaban ni James sa Heaven's Adjudicators 100,000 taon na ang nakalilipas. Ang matandang lalaki ay isang cultivator lamang sa sage rank. Gayunpaman, ang buong sansinukob ay nanunood ng labanan. Nakaukit na sa isipan ng maraming tao ang mukha ni James. J.J. Nagmamadaling bumangon ang matanda sa lupa. Sinubukan niyang sumagot pero nauutol pa rin siya. Hinawakan siya ni James at nawala sa tavern sa isang iglap. Nang sumunod na sandali, nakarating sila sa isang ilang na lugar sa labas ng lungsod. Ibinaba ni James ang matanda. J. James Caden. Ikaw naman diba? Bibuhay ka pa. Nanginginig ang boses ng matanda. Ulitin ang kwento sa akin. Tinitigan ni James ang matanda na may luhang mga mata at nagtanong. Sabi mo ba si Thea ay naging huling bahagi ng Ancestral God Rank Elixir? Nagulat ang matanda. Alam ng lahat na nangyari iyon 100,000 taon na ang nakalilipas. Nasa dilim pa kaya si James? Sa pag-aakalang namatay na si James sa labanan 100,000 taon na ang nakalilipas. Agad niyang inalis ang posibilidad na ang lalaking nauna sa kanya ay si James. Sa kabila ng conclusion na hindi ito maaaring si James. Ang lalaking nauna sa kanya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Alam ng matanda na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon at piniling sumagot ng totoo sa kanyang tanong. Oo, inihayag ito ng Panginoon ng human realm. Si Zandros. Gusto niyang maalala ng buong sangkatauhan sina James at Thea. Kung hindi dahil sa sakripisyo ni Thea para makumplito ang Ancestral God Rank Elixir para ubusin ni James. Hindi na sana umiral ang sangkatauhan noon. Matapos marinig ang kumpirmasyon ng matanda, napatili si James sa kinatatayuan na parang tinamaan ng kidlat. Nagdilim ang kanyang isip, at tuluyan na siyang nag-zone out. Sa oras na ay recompose niya ang sarili. Nakaalis na ang matanda. Thea, naging Ancestral God Rank Elixir. Nabulunan si James at hindi makapaniwala. Huff! Huminga ng malalim si James at pinilit na kumalma. Pagkatapos, inaliw niya ang sarili, na nagsasabing, hindi yun maaaring totoo. Imposible naman. Paano magiging Ancestral God Rank Elixir si Thea? Dahil gusto ni James na linawin ang bagay. Mabilis siyang umalis sa hindi pamilyar na mundo. Alam niyang tapos na ang ika-4 na kalamidad ng mundo at nagpakita na ang Providence. Matapos alisin ang selyo ng Earth, magbubukas ang Intergalactic Passageway. Ikinonekta ng Intergalactic Passageway ang ilang mas malalaking mundo sa universo. Maaaring gamitin ng ilang maliliit na mundo ang Intergalactic Passageway upang makapasok sa mas malalaking mundo. Samantalang ang mas malalaking mundo ay magkakaugnay. Umalis si James sa Intergalactic Passageway ng planeta at nakarating sa mas malaking mundo. Sa isang pag-iisip, nawala siya sa lugar. Kaagad pagkatapos, nagpakita siya sa Wormstead. 100,000 taon na ang lumipas. At ang Wormstead ay hindi nakatulad ng dati. Gayunpaman, ang Imperial Palace ng Wormstead ay nanatiling pareho. Lumitaw si James sa labas ng gate ng Imperial Palace ng Wormstead. Napatingin siya sa tarangkahan, at muling lumitaw ang ilan sa mga alaala niya sa nakaraan. Nilibot ni James ang paligid ng Imperial Palace at pinakiramdaman ang kanyang paligid.
Napansin niya ang dalawang libingan sa likod bahay ng palasyo. Siya ay nagpakita sa harap ng mga libingan sa isang iglap. Ang libingan ni James Caden. Ang libingan ni Thea Callahan. Nang makita ang dalawang libingan, naiyak si James. Lumapit siya sa lapida ni Thea at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Binalot siya ng kalungkutan. Makalipas ang mahabang panahon, galit na ungol ang pinakawalan ni James. Nang makita niya ang lapida ni Thea, pakiramdam niya ay walang katumbas na halaga ang lahat ng ginawa niya. Nag-transform na si Thea bilang ancestral god rank elixir. Ngunit walang nagsabi sa kanya tungkol dito. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kapayapaan ng sangkatauhan at walang reklamo. Gayunpaman, galit siya na walang nagsabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Thea. Pakiramdam niya ay niloko siya. Nagsinungaling ka sa akin, Zandros. Dumagundong si James sa isang nabulunan na boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong Imperial Palace ng Wormstead. Nakakabingi ang tunog, at ang mga bakuran ni Wormstead ay nanginag sa lakas na tila baguguho. Anong nangyari? Nagulat ang lahat sa Wormstead. Ang pag-alit na enerhiya ay lumabas mula sa katawan ni James at sumugod patungo sa langit. Ang enerhiya ay nagmamadaling umakyat sa langit at tumagos sa hadlang ng Earth's mortal dimension. Pagkatapos, ang puwersa ay dumaan sa Sage Dimension at sumugod patungo sa Divine Dimension. Mayroong isang malawak at maluho na palasyo sa pinakamataas na punto ng Divine Dimension, na tinatawag na Heavenly Court, upang mas mahusay na pamahalaan ng human realm matapos itong maghiwalay sa tatlong dimensyon. Nilikha ni Zandros ang Heavenly Court at kinuha ang posisyon ng Heavenly Court's Lord. Maraming powerhouse ng tao ang natipon sa pangunahing bulwagan ng Heavenly Court sa sandaling iyon. Biglang, isang napakalaking enerhiya ang sumabog mula sa mortal dimension. Tumagos sa Sage Dimension, at direktang patungo sa Divine Dimension. Anong nakakatakot na enerhiya? Paano nanggagaling ang gayong masamang enerhiya sa mortal dimension? Marami sa mga powerhouse ng tao sa pangunahing bulwagan ang nagulat. Swoosh! Ang mga nagtipon sa pangunahing bulwagan ay ang pinakamalakas na tao. Napatingin ang lahat kay James na nakamaskara. Si James ba yun? Hindi ba siya namatay sa labanan 100,000 taon na ang nakalilipas? Paanong buhay pa siya? Oo, dapat patay na siya. Nagsimula ang maraming talakayan. Dahan-daang tinanggal ni James ang maskara sa kanyang mukha at casual na itinapon ito sa isang tabi. Napabulala si Zandros. James, ikaw talaga. Hawak ang Crep Myrtle Divine Sword. Sumigaw si James. Tumayo ka dyan. Agad na napatigil si Zandros sa kanyang kinatatayuan. Itinutok ni James ang Crep Myrtle Divine Sword kay Zandros at galit na nagtanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Alam ni Zandros na si Thea ang tinutukoy ni James. Marahan siyang bumantong hininga at sinabing, "Let me explain, James. May aayusin ba ang pagpapaliwanag?" Nadurog ang puso ni James. Isapanganib ko ang aking buhay sa pakikipaglaban para sa sangkatauhan. Hindi ako nagdalawang isip na ipaglaban at isakripisyo ang aking sarili sa pinakamalalim na bahagi ng sansinukob. Ngunit ang babaeng mahal ko ay namatay bago ako maging ancestral god rank elixir. Ngunit itinago mo sa akin ang katotohanan. Paliwanag ni Zandros. Tinanong ako ni Thea na huwag sabihin sa iyo. Siya ang huling bahagi ng ancestral god rank elixir na pinaghirapan naming hanapin. Maa-activate lang ang ancestral god rank elixir kung siya ay mag-transform sa huling nawawalang bahagi. Gusto niyang sabihin ko sa iyo pagkatapos ng ika-4 na kalamidad. Sa kasamaang palad, namatay ka sa labanan. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ibalita sa iyo ang balita.
Nakonsensya si Xandros dito. Kaya naman, siya ay nagbabantay at nagtuturo kay Jacopo nitong mga taon. Itinuring pa niya si Jacopo bilang kahalili niya bilang magiging Panginoon ng human realm. Walang gaanong sinagot si James. Sa isang iglap, humarap siya kay Xandros at tinusok ang crepe myrtle divine sword sa katawan ni Xandros. Panginoong Tigan, maraming mga gwardya ang agad na naglabas ng kanilang mga espada. Sumigaw si Xandros, "Umalis ka! Umalis na ang mga gwardya ng Heavenly Court. Alam kong may hinanakit ka sa akin. Kung hindi ka pa nakontento, saksakin mo pa ako ng ilang beses." Napatingin si Xandros kay James. Kahit na siya ay isang 8th Heaven Grand Emperor, ang kanyang pisikal na lakas ay mas mahina at nasa unang yugto lamang ng Grand Emperor rank. Sa kabilang banda, medyo mahina ang cultivation rank ni James ngunit napakalaking pisikal na lakas. Madali niyang nalagpasan ang mga depensa ni Xandro gamit ang crepe myrtle divine sword. James. Sa pagkakataong iyon, humakbang si Melinda at tumingin kay James. Nagsimula siyang maiyak, at ang mga luhang iyon ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya kay James at tumayo sa harapan niya. "Natutuwa akong buhay ka pa, James." Tumingin si James kay Melinda at nagtanong. "Nag-reincarnate ka mula sa primeval age. Tama ba? Ano nga ba ang nangyayari? Si Thea ba ay patay o buhay?" Bahagyang umiling si Melinda at sinabing, "Thea in this age is really a soul fragment. Totoong patay na ang soul fragment na bumuo sa Thea na alam mo. Kung buhay ba ang pangunahing katawan niya? Hindi rin ako sigurado." "Hindi ka sigurado?" Ipinaliwanag ni Melinda. "Maaari kang pumunta at i-verify ito para sa iyong sarili." Naguguluhan. Nagtanong si James. "I-verify ito mismo. Paano?" Sagot ni Melinda. "You have the time capsule." Naintindihan naman agad ni James ang sinabi niya. Magagamit niya ang time capsule para maglakbay sa oras at bumalik sa primeval age. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Nang i-activate ni Xandros ang time capsule, ibinalik lamang nito sa kanila ang 100,000 taon sa nakaraan. Kahit nataglay niya ang time capsule at maaaring dumaan sa River of Time, ang pagbabalik sa primeval age ay magiging mahirap. "Nakita mo na ba ako sa primeval age?" Tanong ni James. Pakiramdam ni James ay kakaiba si Melinda mula nang magkakilala sila. Kahit na hindi pa sila matagal na magkakilala ay parang kilalang kilala niya ito. Gayunpaman, hindi gaanong ipinaliwanag ni Melinda. Lahat ng naranasan niya ay wala kay James. Ihahayag ni Melinda ang sekreto ni Heaven ng maaga kung sasabihin niya ito sa kanya. Bilang resulta, siya ay mabahiran ng karma at hindi makayanan ang mga kahihinatnan kahit na siya ay isang quasi-ancestral god. Tatay, may biglang sumigaw mula sa labas ng main hall. Lumingon si James at nakita ang isang lalaki at babae na nagmamadaling papunta sa main hall. Agad niyang nakilala ang babaeng si Zane. Sa kabilang banda, ang gwapong lalaki ay nakasuot ng puting roba at medyo kamukha niya. "Ikaw ba talaga, Dad?" Gulat at hindi makapaniwalang tumingin si Zane kay James. Napatitig din si Jacopo kay James. Mula noong bata pa siya, marami na siyang narinig na maalamat na kwento ng kanyang ama. Mula sa kanyang narinig sa nakalipas na 100,000 taon. Namatay ang kanyang ama sa labanan. Gayunpaman, nakatayo si James sa kanyang harapan. "Ayos lang. Ikaw ba ang aking ama?" Pinagmasdan ni Jacopo si James. "Ikaw," nagulat si James nang makita si Jacopo. Paliwanag ni Xandros. "Anak mo siya, Jacopo Caden." Binigyan siya ng pangalan ni Thea. Noon, ginamit ni Thea ang kanyang divine energy para mapabilis ang pagbubuntis at maagang maipanganak si Jacopo. "Aking anak na lalaki."
Si Winnie ay isang ancestral god at dapat magkaroon ng maraming paraan upang lumaban at mabuhay. Ayaw maniwala ni James na iaalay ni Winnie ang kanyang buhay para patayin ang huling tatlong Heavens Adjudicators. Huminga ng malalim si James. Matapos malaman na maaaring buhay pa si Thea, medyo gumaan ang pakiramdam ni James. Tumingin siya kay Xandros at sinabing, ang posisyon ng Panginoon ng human lahi ay hindi nararapat sa iyo. Hindi sumagot si Xandros, ngunit isang Grand Emperor ang agad na humakbang. Ang lalaki ay medyo makapangyarihan at isa siyang Fourth Heaven Grand Emperor. Agad niyang sinaway si James. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? James, kung hindi siya ang karapat-dapat na Panginoon ng lahi ng tao. Sa tingin mo ba ay may karapatan ka sa posisyon? Sinulyapan ni James ang lalaki at mahinahong sinabi. Hindi niya ito nararapat na titulo. Ano ang nagawa niya para sa sangkatauhan? Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging Panginoon ng lahi ng tao? Nagmamadaling sumingit si Xandros. Sabi, kung gusto mong maging Lord of the Human Race at Heavenly Court, ipapasa ko ang posisyon sa iyo. James, ngayon na sa wakas ay nakabawi na tayo ng kasaganaan at kapayapaan. Iwasan natin ang pag-aaway sa isa't isa. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni James. Hindi ako interesado sa posisyon. Lumingon siya. Itinuro si Jacopo. At sinabing, ayoko, pero anak ko ang pamwesto. Sumagot si Xandros. Tinuturuan ko siya noong mga nakaraang taon sa pag-asang siya ang susunod na Panginoon ng lahi ng tao. Hindi pa rin siya qualified at masyadong mahina para kunin ang posisyon sa ngayon. Natatakot ako na hindi siya kusang tanggapin ng iba bilang bagong Panginoon. Sino ba ang hindi? Sinulyapan ni James ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan at nagtanong. Sino ang sumasalungat sa aking anak na maging Panginoon ng lahi ng tao at ang hukuman sa langit? Iniligtas ko ang human race. Kung wala ako at ang mga sakripisyo ni Thea, sa tingin mo ba ay sinuman sa inyo ang ligtas na nakatayo rito ngayon? Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong main hall. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong ang isang lalaking nakasuot ng gintong baluti na may mahabang espada sa kanyang baywang. Tutol ako. Tumayo siya sa harap ni James at sinabing, kinikilala ko na marami kang naiambag sa human race. James, kung wala ka, napahamak kami. Gayunpaman, ang Ancestral God Rank Elixir ay inihanda ng maaga ng mga tao na Ancestral God sa Primeval Age. Kumain ka lang. Kung wala ka, kahit sino pa ang makakain nito at mapatay ang mga adjudicators ng langit. Si Xandros ay naging Panginoon ng human realm mula noong Primeval Age. Siya ay lubos na iginagalang at sinusuportahan ng lahat ng makapangyarihang tao. Napakatigas ng mandirigma sa kanyang mga salita. Siya ang kasalukuyang general ng Heavenly Court at isang makapangyarihang cultivator sa Fifth Heaven ng Grand Emperor rank. Siya rin ang namamahala sa milyon-milyong tropa ng Korte ng Langit. Sumulyap si James sa kanya at ngumisi. Pagkatapos, walang pakialam siyang sumagot. Kung gayon, kailangan kitang bugbugin hanggang sa tanggapin mo ito. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Agad na inilabas ng mandirigma ang kanyang sandata at malamig na sinabi. Wala kang kabuluhan kung wala ang Ancestral God Rank Elixir. Tama na sa kalokohan. Tumayo si Xandros at sinabing, umalis ka, Pascal Walks, Lord Tegan. Masyado siyang mayabang. Tuturuan kita ng leksyon. Agad na naghanda si Pascal para kumilos. Alam ni Xandros na determinado si James na gawing Panginoon ng human realm si Jacopo. Bahagyang kumunat ang noo niya at sinabing, James, ang human realm's lord ay hindi madaling hawakan. Maraming tungkulin ang kasama nito. Kung ipapasa ko ang titulo kay Jacopo, ito ay katumbas ng pagbibigay sa kanya ng buong human race.
Sa tingin mo kaya niyang pangasiwaan ang lahat ng tao ng maayos? Hindi pa ba kayo naririto para tumulong? Mahinahong sumagot si James. I-decree mo na ngayon at ipahayag na naipasa mo na ang titulo ng Human Realms Lord sa anak ko. Ito. Nag-alinlangan si Xandros. Hindi naman sa ayaw niyang bitawan ang kapangyarihan. Ngunit maraming bagay ang dapat isaalang-alang. Si Jacopo ay talagang isang powerhouse. Ngunit maaaring hindi pa niya kayang pamahalaan ang human realm at ang heavenly court. Bagamat maunlad na ngayon ang human realm, maraming dayuhan ang lihim na tumitingin dito. Bigyan mo ako ng ilang araw para pag-isipan ito. James. Pinunasan ni Xandros ang kanyang mga templo. Sige. Hindi na pinilit ni James si Xandros. Inalis niya ang Crep Myrtle Divine Sword. Pagkatapos, hinayla niya sina Jacopo at Zane palabas ng main hall ng Heavenly Court. Pagkaalis ni James, nagkagulo sa main hall. Nakakahiya si James. Para saan ang posisyon niya bilang Panginoon ng Human Realm? Ito ay hindi isang responsibilidad na maaaring gampanan ng sinuman. Bagaman ang lahi ng tao ay may utang na loob kay James. Hindi ka dapat sumuko sa kanya. Lord Tegan, kung ibibigay mo ang posisyon ngayon, magkakaroon ng kaguluhan sa human realm. Samang-ayon ako, Lord Tegan. Mangyaring gumawa ng isang matalinong desisyon. Ang mga powerhouse sa main hall ay nagsimulang payuhan si Xandros. Sa loob ng pangunahing bulwagan ay may dalawang Ninth Heaven Grand Emperors. Lihim ding interesado ang dalawang super powerhouse na ito sa posisyon ng Human Realms Lord. Mataimtim na sinabi ni Xandros. Tama na sa ngayon. Na-dismiss na kayong lahat. Pag-iisipan ko. Pagkatapos magsalita ni Xandros, tumalikod na siya at lumabas ng main hall. Isang palasyo ang nakatayo sa tuktok ng divine dimension ng human realm. 2/3. Ang palasyo ay tirahan ni Jacopo na pinangalan ng Jacopo Palace, na espesyal na ginawa ni Xandros para sa kanya. Sa loob ng isang silid sa palasyo, nagtanong si Jacopo, "Anong ginagawa mo, Tay? Sa sandaling bumalik ka, hinihiling mo ang posisyon ng Panginoon ng human realm." Hindi interesado si Jacopo na maging Panginoon ng human realm. Mataimtim na sagot ni James. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang naiambag ng ating pamilya sa kaligtasan ng sangkatauhan? Naresolba ko lahat ng 4 na kalamidad. Kung wala ako, matagal nang wala na ang mga tao. Kung wala ang sakripisyo ng iyong ina, walang human realm. Ang posisyon ng Panginoon ng human realm ay dapat hawak ng isang miyembro ng ating pamilya. Si James ay hindi sakam sa kapangyarihan o kayamanan. Gayunpaman, ang posisyon ng Panginoon ng human realm ay masyadong nakasisilaw. Hindi niya nais na ang mga benepisyo ng kanyang pagsisikap ay tinatamasa ng iba. Tumingin si James kay Zane at nagtanong, "Ano sa tingin mo, Zane?" Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Zane, kahit na ang Heavenly Court ay tila payapa sa labas. Maraming nangyayari sa likod ng mga eksena. Mayroong dalawang Ninth Heaven Grand Emperors sa Heavenly Court. Pareho silang nakaligtas mula sa Primeval Age at matagal nang nagtatago upang maiwasan ang mga kalamidad. Ngayong tapos na ang mga kalamidad ng sangkatauhan. Palihim na nilang itinatayo ang kanilang mga puwersa. Hindi ka man samipot. Hindi magtatagal ay magre-rebelde sila at magtangkang patalsikan si Xandros. Sinusuportahan kita, Dad. Gayunpaman, ang iba ay maaaring hindi kinakailangang tumayo kasama mo. Para makuha ni Jacopo ang posisyon, kailangan nating makuha ang suporta ng higit sa iba pang kapangyarihan ng tao. Alam ko. Bahagyang tumanggo si James. Tumayo siya at sinabi, "Kayong dalawa ay dapat na umalis sa Heavenly Court sa ngayon. Pumunta sa Mortal Dimension at magbigay-pugay sa iyong ina." Parehong tumayo sina Jacopo at Zane. Umalis sila sa Heavenly Court at tumungo sa Mortal Dimension.
Samantala, maraming tao ang nagtipon sa Imperial Palace ng Wormstead sa Mortal Dimension. Lahat sila ay mga dating kakilala ni James. Dumating sila upang mag-imbestiga matapos maramdaman ang abnormal na enerhiya na nagmumula sa palasyo. Gayunpaman, wala silang nakita nang makarating sa site. Tumayo si Quincy sa harapan at tumingin sa dalawang libingan sa harap niya. Nagtatanong, ano ang nangyari? Nagkibit balikat si Henry at sinabing, "Who knows?" Nakarinig ako ng galit na ungol na yumunig kay Wormstead. Pagkatapos noon, isang lilang liwanag ang bumungad sa langit. Nagsimulang hulaan ang lahat kung ano ang nangyari sa palasyo. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, hindi pa rin nila maisip ito. Swoosh! Sa sandaling iyon, tatlong kislap ng liwanag ang bumaba mula sa langit at nagpakita sa harap ng libingan. Ang mga ilaw ay unti-unting napalitan ng tatlong figure. Jacopo, pumunta ka ba para bisitahin ang Mortal Dimension? Nandito ka rin. Zane, nandito ba kayong dalawa para magbigay galang sa inyong mga magulang? Binati ng mga naruroon sina Zane at Jacopo. Bigla nilang napansin si James at natigilan sila. Daan-daang tao ang nakatayo sa harap ng mga libingan. Quincy, Maxine, Cynthia, Tiara, Thomas, Langston, Tyrus, the Omniscient Deity, Henry, the Blythe King, Delaney, the Callahans, and others were present. Lahat ay diretsyong nakatingin kay James na nanlalaki ang mga mata. Lahat sila ay hindi makapaniwala. James. Lumapit ng ilang hakbang si Henry. Ngumiti si James sa mga pamilyar na mukha at sumagot. Yip, it's me. Bumalik na ako. James. Hindi na napigilan ni Quincy ang sarili at nagmamadaling lumapit kay James. Mabilis na nagtaas ng kamay si James at inosenteng tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Naamoy ni James ang kaaya-ayang halimuyak na nagmumula sa magandang babae sa kanyang mga bisig. Agad namang sinabi ni James, "Anong ginagawa mo? Napakaraming tao dito." Binitawan ni Quincy si James at tinignan siya ng may luhang mata. Bahagyang nabulunan. Sinabi niya, "Akala ko patay ka na. 100,000 taon na ang nakalipas. Nakabalik ka na rin sa wakas." James. Lumapit si Maxine at binati si James nang nakangiti. Gusto man niyang ihagis ang sarili sa mga bisig ni James. Pinigilan niya ang kanyang emosyon. "Nandito ka rin, Maxine." Humalaklak si James. "You little brat." Lumapit si Tyrus na may masayang ngiti. Hinampas niya ang kanyang kamao sa dibdib ni James at sinabing, "I'm glad you're alive. Napakabuti at nakabalik ka sa amin ng ligtas." Lumapit din yung iba para batiin si James. Sunod-sunod silang inabutan ni James. Tanong ni Delaney, "Paano ito posible?" James. "Ang Panginoon ng Human Realm, si Xandros, ay inilibing ka sa pinakamalalim na bahagi ng universo 100,000 taon na ang nakalilipas. Paano ka nabuhay muli?" Napatingin ang lahat kay James. Curious na marinig ang sagot niya. "Mahabang kwento. Isantabi muna natin ito sa ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag may pagkakataon ako." Hindi masyadong nagpaliwanag si James sa kanila. Lumapit si Thomas at sinabing, "Masaya akong makita kang muli. Ngayon na tayo ay nasa isang mapayapa at maunlad na edad. Maaari kang mamuhay ng ligtas at maayos kasama ang iyong pamilya." Pamilya. Napatingin si James sa puntod ni Thea. Lumapit siya at hinawakan ang lapida na may malungkot na ekspresyon. Then, he murmured, "Hindi kumpleto ang pamilya ko kung wala si Thea." Lumapit si Lex at inalaw siya. "You don't have to be too sad. James. Nasa mapayapang edad na tayo ngayon. Sigurado akong magaan ang loob ni Thea. At saka, maraming disenteng babae sa Wormstead. Pwede ka na lang magpakasal sa ibang babae. Maaari ka ring magkaroon ng maraming asawa kung gusto mo." Sumingit din si Gladys at nakangiting sinabi,
Tama. 100,000 taon nang nawala si Thea. Dapat mong bitawan siya. You have my blessing na pakasalan ng sino mang gusto mo. James. Nagpasalamat ang mga kalahan kay James. Dahil sa kanya kaya sila naging cultivation family. Tinulungan sila ni James na maging mga magsasaka, na nagbigay daan sa kanila na pahabain ang kanilang buhay. Bagamat sila ay nasa mortal dimension. Ang mga bigwig mula sa Sage Dimension ay napakagalang pa rin sa mga kalahan dahil kina James at Thea. Lumapit si Henry at tumayo sa harap ng lapida ni Thea. Tumingin siya kay James at sinabing, "You can't live in the past forever." James. Isinakripisyo ni Thea ang kanyang sarili para sa sangkatauhan at siya ang bayani ng lahat ng tao. Ngumuso si James at malamig na sinabi, "Pero hanggang kailan siya maaalala ng mga tao? 1,000 taon, 10,000 taon, 100,000 taon o isang epoch?" Sa paglipas ng panahon, malilimutan ng mga tao ang kanyang pangalan at sakripisyo para sa mapayapang panahong ito. Ramdam ni Henry ang hinanakit sa mga sinabi ni James at bahagyang natigilan. Tanong niya, "She made a choice and has already sacrificed herself. Ano pa ang magagawa mo?" Tumingin si James sa lapida ni Thea at mariing sinabi, "Mayroon tayong maunlad at mapayapang edad dahil sa kanyang sakripisyo. Gusto kong ang mga Kaydan ang mamuno sa mundong ito." Natigilan ang lahat ng naroon sa sinabi ni James. Tumingin si Henry kay Jacopo at bumulong. "Anong nangyayari, Jacopo?" Walang magawang sinabi ni Jacopo. Nakapasok si tatay sa Divine Dimension at nagdulot ng malaking kaguluhan sa Heavenly Court. Hiniling niya na bumaba si Theo Zandros bilang Panginoon ng Human Realm at ibigay ang posisyon sa akin. Ano? Natigilan si Henry. Agad niyang tinapik ang hita niya sa tuwa at tuwang-tuwa. "Sinusuportahan kita, James. Dapat mamuno ang mga Kaydan sa Heavenly Court." Nagulat ang lahat. Gusto ni James na pamunuan ang langit na hukuman. Ito ay isang mahusay na ambisyon. Mataimtim na sinabi ni Thomas. "Napag-isipan mo na ba ito, James? Kahit na hindi pa ako nakapunta sa Sage Dimension o sa Divine Dimension." Narinig ko mula kay Jacopo na medyo komplikado ang sitwasyon sa Heavenly Court. Matigas na sinabi ni James. "Ang korte sa langit ay dapat na atin. Kung ayaw ibigay ni Zandros, papatayin ko siya at kung sino man ang hamarang sa akin." Agad siyang binigyan ni Henry ng thumbs up at tuwang-tuwang sinabing, "Napaka-domineering mo, James. Maaaring mababa ang ranggo ng aking cultivation. Ngunit kasama mo ako sa espiritu." Sumagot si Zandros, "Tatay, pinakamabuting pag-aralan mong mabuti ang bagay na ito." Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Nakagawa na ako ng plano. Maghihintay ako ng 3 araw. Kung hindi na ipasa ni Zandros ang titulo kay Jacopo, ipapabagsak ko siya." Walang pakialam si James kung magdudulot ng kaguluhan ang kanyang mga aksyon. Walang nagsalita ni isa sa mga naruroon. Bagamat sila ay mga cultivator, na ang ilan sa kanila ay mga sage na, hindi nila kayang tulungan si James na pabagsakin si Zandros. "Sige, tama na. Dapat umalis na kayo. Gusto kong mapag-isa saglit." Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Lumingon ang lahat para iwan siya. Itinuro ni James, "Maghanda ka ng alak para sa akin." "Sige." Tumango si Quincy. Pagkaalis ng lahat ay umupong mag-isa si James sa harap ng lapida ni Thea at tulala siyang nakatingin sa mabituing langit. Hindi nagtagal, bumalik si Quincy sa lapida na may dalang alak. Ibinigay niya ito kay James ngunit hindi agad umalis. Mahina niyang sinabi, "Inaaliw si James. Gusto ni Thea na mabuhay ka ng maayos." "Sige, naiintindihan ko." Bahagyang tumango si James at sinabing, "Pagkatapos kong malutas ang mga problemang ito, hahanapin ko si Thea." "Magulo ba? Hanapin mo si Thea." Bahagyang natigilan si Quincy.
Anong problema? Paano niya hahanapin si Thea? Buhay pa ba si Thea? Hindi mo maiintindihan. Iwanan mo lang ako saglit. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang mga kamay. Sige, maraming gustong sabihin sa kanya si Quincy. Pati na kung paano ipinagkatiwala sa kanya ni Thea si James at gusto na nitong pakasalan ito. Gayunpaman, pinalayas siya ni James. Kaya't nilunok niya ang kanyang mga salita. Pagkaalis ni Quincy, nag-iisa si James. Kinuha ni James ang alak at nagsimulang uminom. Thea, ayoko talagang pakialaman ng Heavenly Court. Wala akong interes sa posisyon ng Lord of the Heavenly Realm at ng Heavenly Court. Ayaw ko rin namang madamay si Jacopo sa magulong sitwasyon na ito. Gayunpaman, ang Heavenly Court ay magulo na. Bagaman malakas si Xandros at dating Panginoon ng Human Realm sa Primordial Age. Ito ay dahil maraming powerhouses ang nagtago upang maiwasan ang mga kalamidad. Sa makatuwid, hindi sila nakialam sa mga gawain ng Human Realm. Ngayong tapos na ang mga kalamidad. Ang posisyon bilang Panginoon ng Human Realm ay masyadong mapang-akit. Hindi makakapatuloy si Xandros sa posisyon. Gusto niyang gamitin ako para tumulong na alisin ang ilan sa mga powerhouse na nagbabanta sa kapayapaan ng Human Realm. Si James ay dating emperador ng Wormstead. Bagamat isa lamang siyang pinuno ng isang bansa, naiintindihan niya ng husto ang mga labanan sa kapangyarihan. Kung ang isang bansa lamang ay may napakaraming panloob na digmaan, tiyak na marami pang labanan na nagaganap sa likod ng mga eksena sa Human Realm. Ang sinumang naging Panginoon ng Human Realm ay magkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan. Bumalik sa main hall ng Heavenly Court. Binigyan ni Xandros ng makahulugang tingin si James. Naunawaan kaagad ni James at gumawa ng eksena sa posisyon ng Panginoon ng Human Realm. Hindi pa niya alam ang mga detalye at naghihintay na makipag-ugnayan sa kanya si Xandros. Hintayin mo ako, Thea. Pagkatapos kong ayusin ang mga problemang ito, gagamitin ko ang time capsule para hanapin ka sa Primeval Age. Bulong ni James sa sarili habang umiinom ng konti. Pagsapit ng gabi, napasandal si James sa lapida ni Thea. Swoosh! Isang malabong silweta ang lumitaw. At isang gwapong lalaki ang unti-unting nagmaterial sa kanyang harapan. Tumingin sa kanya si James ngunit hindi masyadong nagsalita. Tumawag ang lalaki. James! Ito ay walang iba kundi si Xandros. Lumapit si Xandros at nakangiting sinabi. Naiintindihan mo agad ako sa isang sulyap lang. Bahagyang sinabi ni James. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko. Mataimtim na sumagot si Xandros. Pagkatapos ng 4 na kalamidad, nilikha ko ang langit na hukuman upang matiyak ang kaunlaran ng lahi ng tao. Gayunpaman, maraming hindi matatag na mga kadahilanan sa Heavenly Court. Mayroong 2 Ninth Heaven Grand Emperors sa Heavenly Court. Ang isa ay si Yehuda Baxter, karaniwang tinatawag na Emperador Yehuda. Para maiwasan siyang magrebelde, pinagkalooban ko siya ng titulong Grand Priest ng Heavenly Court. At binigyan siya ng pantay na kapangyarihan bilang Lord ng Heavenly Court. Ang isa pang Ninth Heaven Grand Emperor ay si Connor Landon. Interesado siya sa posisyon ng Panginoon ng Heavenly Court. Interesado siya sa posisyon ng Panginoon ng Heavenly Court. Simula nang pumasok siya sa Heavenly Court, palihim na siyang nagre-recruit ng mga tao. Maikling ipinaliwanag ni Xandros ang sitwasyon sa Heavenly Court. Walang pag-aalinlangang sumagot si James. Ang titulo ng Heavenly Court's Lord ay walang espesyal sa isang tunay na powerhouse. Ni hindi karapat dapat na ipaglaban.